Hello guys, for today's video tayo po ay nag-prune. So ito po ang ating nakuha sa labas. Meron po tayo nakuha mga hinog na ivy gourd. At itong mga dahon ng talbos ng kamote. So ayan ang ating na-harvest doon at ito ang ating mga pinagputulan ng ating garden. So yan po ay gagamitin natin para i-mulch ang ating raised bed na ginawa. So, ang video ito, yung raised bed doon na ginawa natin. Kung naalala nyo sa ating last video, lalagyan natin yan ng mulch by the use of ng mga pinag-pruning natin sa ating mga garden. So, ayan siya. Dami oh. So, imbis na masayang, gagawin natin siyang mulch para hindi agad matutuyo yung ating garden. So, ayan yung ating na-harvest na sweet potato leaves. So, ilalaga ko lang yan. Tapos, gagawa ko na sausawan, bagong isda na may kalamansi at sili. So, napakasarap na ulam ng talbos na kamote. Nakita nyo ba yan? Purple yan. So, bagay na bagay sa anemic na katulad ko. So, ang dami, diba? Pero pag naluto yan, konti na yan. So, napakaganda pagka mayroong tanim. So, may ma-harvest. So, magsimula na tayo guys. Ito pala ay namatay na pala yung ating malunggay. So, yun siya oh. Nakahiga na siya doon. Magiging sustansya na lang siya sa lupa. So, naghukay ako dyan yung kinakataniman ng malunggay at inilagay ko yung compost na yan. Yan yung ating in-ground compost. So, o pwede rin tawagin raised bed compost. Yan. So, yan yung ating papaya. Hindi ko alam, mukhang naghihingalo na rin. So, yan yung ating isa pang papaya. Mukhang going stronger. Yan yung ating namatay na malunggay. So, ayan din yung ating sili. Ayan yung malunggay nating natsugi na. So, at least kasi meron akong video na nakita na hindi pala siya dapat nagagalaw. So, lagi ko siyang nababangga. Kaya yan, namatay. So, ayan yung ating pinagpruningan ng mga garden na garden waste. So, ayan yung ating mga vine ng ating sweet potato na ilalagay natin doon sa ating raised bed. Baka sakaling tumubo, at least meron tayong living mulch. So, ayan yung ating, meron tayong na-harvest na bulok na ivy gourd, kaya sinama ko na lang siya dyan. Ayan yung itsura ng ating compost bin, in-ground compost. So, ayan, kailangan may takip na plastic. Yan, meron pang isa pang takip na plastic para hindi talaga siya maaano ng ulan. So, umpisahan na natin ang ating pag-aayos ng mulch sa ating raised bed. So, yan, ikakalat ko lang yung mga vine, sweet potato vine yan. Kasi may napanood din ako na video na yung mismong vine, tinabunan lang nila, tumubo. So, ang magiging silbi niyan is magiging, living mulch ng ating raised bed. So, may living mulch ka na, may mga harvest ka pa dyan. Kaso yung part na yan is hindi masyadong mainit. So, hindi ako, medyo ako doon na kung tumubo siya, edi okay. Kung hindi, at least mag-a-add siya ng nutrient. Yung mga vine na yan, mabubulok, mag-a-add ng nutrient dyan sa ating raised bed. So, organic materials pa rin yan. Mabuhay siya o hindi, it's okay. So, later on, ikakat na natin yung mga napakaraming napagputulan natin sa ating garden. Pupunuin natin yan hanggang sa maubos natin yon, yung ating mga pinagkatan. Sabi ko sa inyo, ito ay zero waste. So, wala tayong itatapon sa basurahan. Ang itatapon na lang natin is yung mga plastic container, ganyan, yun na lang. So, yung mga nabubulok, yan po ay ating i-recycle. Iko-compost yan, gagawing mulch. Yung mulch na yan, soon, na rin yan, parang compost na rin yan. So, hindi tayo basta-basta nagtatapon sa basurahan. So, sa landfill, di ba? Ginagawa natin ng paraan para meron pa siyang other uses.
Katulad nga yan, mulch. Yung akala nyong itatapon nyo na lang, pwede nyo pa palang magamit sa inyong garden na magsisilbing insulation sa ating plants para hindi agad siya ma-dry, 'di ba? Para yun yung silbi ng mulch, para hindi agad ma-dry yung ating tanim, hindi tayo dilig ng dilig. So, kahit ilang araw mo siya hindi madiligan, okay lang kasi nga hindi agad nag-evaporate yung kanyang moisture dahil doon sa mulch na nilagay mo. So, soon, mabubulok yan at yan ay mag-a-add ng nutrients sa iyong pananim. So, yung time na yon, syempre pag nabulok na siya, mag-a-add ka na naman ng panibago. So, ganun lang ang proseso. Add ka lang ng add. Kasi mabubulok yan, magiging brown na yan. Pag naging brown na yan, soon magiging lupa na yan. So, every time magkakat ka ng garden mo, magpo-prunings ka, pwede mo siyang ilagay on top of your plants. Yan, katulad nga ng ginagawa ko, mulching. 'Di ba? Para talagang yung soil mo is talagang nabibuild ng maganda. So, ayan na po ang ating finished product. Ayan na po ang ating newly mulch na raised bed. Diba? Ganun lang kasimple, ganun lang kadali ang project na ito. So, kung kaya ko, kaya nyo rin. So, kaya naman, kayo ay maging na rin sa garden. Sana maging inspiration ito para sa inyo. Kung kayo ay may balak na mag-garden, so at least medyo meron na kayong konting kaalaman. So ito rin ay natutunan ko lang din naman sa YouTube. Kaya naman, isinashare ko lang po. So, sana ay may natutunan po kayo. Thanks for watching. See you on the next one. Bye! Happy gardening, guys! Ito yata ang ating passion na talagang gagawin natin habang tayo ay nabubuhay. So, thanks for watching. Bye!